Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Dito na tayo sa San Vicente project, before and after na po tayo. Siyempre, bago ko pasukin itong bahay, so papakita ko muna yung before niya. Tapos, punta po tayo sa loob ng bahay kung ano po yung mga natapos natin. So, ipapaliwanag po natin isa-isa. So, ayan, maraming salamat nga pala kila Ma'am Alma Harmon. Yan, sila pa yung may-ari ng bahay na ginawa natin. Yung kisame, yung interior niya, ceiling, tapos ceiling paint. Tapos, ayun, tingnan po natin. So, i-play po muna natin yung before niya mga boss. Okay, makikita nyo naman dun sa before and after niya. Ay, sa before niya mga boss. Tapos, nilagay ko na rin dyan yung 3D animation niya. Para makita nyo pa yung magiging itsura niya pag natapos. So, doon sa 3D animation, so bago po tayong gumawa nun, gumawa po ako, drinowing ko muna yung buong bahay nito, yung loob ng bahay. So, salas, kusina, tsaka dining. Yun po yung drinowing natin. Tapos, nag-design po tayo sa bahay. Tapos, nung natapos na tayo mag-design, nag-propose po tayo ng pinupos po natin design dun kay madam. So nung okay na, saka na po tayo nagsimulang nagtrabaho. So maganda kasi doon, habang drawing pa lang, pwede po nating ibahin yung mga gusto nating ilagay o kaya magdagdag, o kaya magbawas. So kaysa naman dun sa ginagawa na natin, tapos dun tayo re-renovate ng mga ginagawa natin, o kaya magdadagdag o kaya magbabawas. So mas maganda pa rin kung sa drawing pa lang doon na po tayo mag-revise. So ngayon nakita nyo yung itsura nito, yung before niya. So doon sa play natin video, wala pang kisame, wala pa po siyang kisame. Tapos ayun mga boss, may tumawag, kaya pasensya na po kayo. So nawala po ko doon. So doon sa sabi ko, wala pa pong kisame itong ginawa natin, kasi kisame nga yung project natin. Siyempre wala pang pintura yon, tsaka mga electrical, tsaka mga ilaw. So pero meron na siyang pintura doon sa loob ng bahay. So lahat ng wall niya meron ng pintura. So ganun po yung itsura niya yung bago tayo punta. Ngayon siyempre may kisame na, may pintura na rin, tapos may mga lights na. So puntahan po natin. So pasok po tayo. Ayan no. So yung mga boss, ito na po yung kinalabasan ng project natin. So makikita nyo doon sa 3D animation. So may mga ilaw po doon. Siyempre yung mga ilaw na yon, pwede nating palitan pag bibili po tayo ng dito sa mga bilihan ng mga ilaw. So hindi porket yung nilagay kong ilaw doon kulay yellow na rin magugustuhan nila madam. So sila madam na kasi pumili ng mga ilaw na yan. Sila na po yung bumili. So kaya ayan, kulay blue tsaka white yung naging itsura ng mga ilaw natin. So pero sa design ng kisame, ganun pa rin naman yung naging itsura niya. So may pansin nyo dito sa dining. So dito sa dining, kasi dining yung unang makikita natin pagpasok natin dito. So naka-cove design po siya, tapos may center po tayong design, tapos kulay black na pintura lang po yan. Gypsum board po yan, tapos WPC itong kulay brown, ay PVC itong kulay brown.
So yan po yung mga ginamit nating materials dito. Tapos yung ginamit nating mga kornisa ay mga plain lang. So may mga plain din tayong kornisa gaya niyan, M16 tsaka dito yung 45. Yan po yung mga model na kornisa na ginamit natin dito. Ayan o. Tapos ito hallway. So gumawa na rin ako ng parang hallway nila dito para may emphasize naman yung para hindi para yung center ng dining natin nandito. Hindi po siya hindi po kasama itong daanan. So ayan, dito naman sa kitchen. So dito sa kitchen na nabanggit sa akin nila madam noon kasi itong center island, lalakihan pa po niyan. So mga siguro, 80 cm mula doon, ganun kalaki yung magiging itsura ng center island. So doon sa 3D animation ginawa ko po 'yon. Tapos dito sa kitchen natin, naka-cove design po siya. So makikita nyo dun sa 3D animation natin, may mga hanging cabinet na po yan. So nakaabang na po yung hanging cabinet yan dun sa space nito para dun sa hanging cabinet. So magiging space na lang po yan, magiging 25 na lang space na ito. Pag naglagay tayo ng hanging cabinet, so parang naka-shadow line na po siya dyan. Yan, hanggang dun. Tapos dito rin meron din tayong ginawang cabinet dito sa may counter. So dun sa 3D animation. Pero siyempre ceiling pa lang po tayo. Dito pinapa-estimate na rin po ni madam ito sa atin tong kitchen cabinet niya. So pinaliwanag ko lang po kung yung mga nandun sa 3D animation na pwedeng ilagay dito na pre-post nating design. So kahit ceiling lang yung project natin dito, so gumawa na rin tayo ng mga design para dito sa kitchen nila. Tsaka sa partition, ayan. So nakita ni madam yung partition natin do sa 3D model. So yun na rin yung pinagawa sa atin. So kaya lang iniba na yung kulay nito. Kasi doon sa 3D model natin, kulay white po to. Ngayon gusto ni madam ganitong kulay. So yan po yung ginawa natin. Tapos may mga 3 watts po yan na ilaw. So yan. Tapos ito, tubular lang po to na aluminum. Na haspe. Yan. Okay, so gypsum board din po yan pero may corner beads po yan sa mga bawat kanto. So ito yung living area natin. Ayan o. Okay, so combination po siya ng PVC tsaka gypsum board. Tapos yung kornisa natin na ayan, M16. So puro ganyan po yung mga kornisa nito. Ayan, siyempre naka-cove design din siya na kulay blue. So yung mga ilaw nito, yung strip light tsaka pin light blue tsaka white lang po yung combination ng mga kulay ng ilaw natin. Siyempre dito sa mga center light, iba na. Ayan, so yan po yung mga pili nilang mga ilaw. Nabili nila. So ito po yung hallway, papunta dun sa mga kwarto. So dun sa 3D animation, makikita nyo ito, kulay black po ito, yung ginawa ko dito. So sabi ni madam, kulay white na lang po yung ilalagay dyan. Kaya yun, naging white yung nilagay nating kisame dito sa may hallway papunta dun sa mga kwarto. So single drop lang po siya. So simple lang po siyang tingnan. Simple. Pero may dating. Okay. So dito, papunta dito sa may kwarto. Ayan, nandito sa master bedroom. Ito pala yung master bedroom mga boss. Cove design po yung ginawa natin dito. Siyempre may mga pintura na dati yung mga wall na ito. So pininturan natin yung nilagay natin ceiling. So cove design, yan po lang po yung ginawa natin dito. So ganito kasi mga karino yung ginagawa natin sa mga project natin pag may project tayong ceiling. Automatic na cove design na po yung mga kwarto. So may toilet and bath din dito. So flat ceiling yung ginawa natin dito. Tapos dun sa kabila, walk-in closet. So ito yung walk-in closet niya. Siyempre ceiling lang yung ginawa natin dito. Ayan o. So punta tayo rito sa may room 2. Ayan. So maliit lang naman itong room 2. Ayan o. Okay. So cove design. Ganun din mga kornisa. Tapos ayan. So dito naman tayo dito sa may toilet and bath. Ayan. So flat ceiling lang po siya. Ayan. Pakita ko na rin yung toilet and bath nila. Tapos ito yung room 3. So cove design din. So malawang po ito kung ikukumpara mo dun sa room 2. Pero pinakamalaki yung master bedroom. Ayan o. So cove design din po siya. Okay. Ang ganda. Simpleng-simple. Pero may dating mga boss. So ang ganda rin mga nilagay nilang mga accent na furniture.
Ganda. Tapos dito, ayun, naglagay din tayo rito ng kisame. Ayan, hindi ko na ilawan. So maliit na area lang ito. Parang storage. Okay, so yan lang naman yung ginawa natin dito. So tingnan na lang po natin kung ipapagawa nila madam itong kitchen cabinet nila. So ayan, yun po yung abangan natin sa susunod. So yung mga picture po na ito, ipapakita ko na lang po dun sa last part ng video natin para makita nyo po bawat sulok ng ginawa nating project. Okay, so yan po yung ginawa nating kisame dito sa San Vicente, Santa Ignacia, Tarlac Project. So ayan, malapit lang ito sa bayan mga boss. Ayan, maraming salamat nga pala kila Ma'am Alma Harmon, siyempre kay Sir Elmar na yung nag-asikaso po sa atin dito. Ayan, maraming salamat sa tiwala at kami po yung napili nilang gumawa dito sa bahay nila. So ayan mga boss, hanggang dito muna yung vlog po natin. Sunod po natin mga video, ay mga picture nito sa last part ng video natin. Okay, so ingat po tayo lagi at God bless.